Sa atin. Magandang umaga sa iyo, Congressman Percy Sendanya ng Akbayan Party List at House Deputy Minority Leader. Magandang umaga po sa inyo, Congressman. Good morning, Magandang umaga, Alvin and Doris. Nakita ko yung clips na yung interview. Meron kang sinabi na kinda. Ang taray nun. Sinabi mo ba, partner? Kinda? O, aminado siya, Kong. Nagpapakasosyal lang po ako, Kong, dahil napakaganda ni Ganiel. Ang tanong, Kong, maayos ba yung acting ni Bigornia doon? Acting na acting ba? Makakabog ba niya yung iba sa Senado? Ay, yung kay Miss Doris, ano yun? Pang-urian. Yung kagabi. Oo, yung kagabi kasi sa Senado, medyo parang nag-workshop pa lang. Kinakailangan pa ng more workshop. Ikaw talaga. Hindi yan yung pag-uusapan natin si Percy talaga. Hindi yan pag-uusapan natin, Kong, yung tungkol sa ipinasang anti-dynasty bill dyan sa inyo on second reading. Ano ang turing mo doon? Malabnaw o matapang? To quote the famous words of a modern-day philosopher, Doris Bigornia, kinda. Kinda what? So, kinda malabnaw? Kinda matapang? Kinda malabnaw, kinda mahina, kinda enabling. Ayan. Oh, yun. No. Ay, bakit ka mo? Ipaliwanag mo nga Yun muna. na So, nga. ang naipasa kahapon hanggang second degree ba? Hanggang second degree, Hanggang second. Sige, go. tapos ano siya, parang sa iba't ibang jurisdiction. So pag inisip mo, ang isang pwedeng senaryo ay meron kang magkakapamilya na presidente, senador, district representative 1 sa isang distrito. Tapos kung pwede pa may isa pa sa kabilang distrito naman, pwede pa meron sa party list. Tapos pagdating naman sa local, pwedeng meron kang mayor sa isang bayan, tapos mayor uli sa sumunod pang bayan. So medyo sa dulo, itong pumasa sa House of Representatives, while we welcome yung halimbawa provision on the Senate. Kasi yung provision on the Senate, ibig sabihin bawal yung magkapatid na senador. No? Kasi under one jurisdiction, batay sa panukalang batas na ito. Generally, parang halos status quo siya, except lang doon sa locality kung saan hindi pwede ang magkakapamilya. So parang ang mangyayari lang, pwede naman sa kabilang bayan, si kuya o si ate o sa kabilang distrito naman, si nanay at si tatay na uupong kongresista. Hindi, pero nangyayari kaya ngayon yan, Percy, di ba? Ayun na nga May ngayon mga ganyan, na ang mga bayan magkakabatid yung mayor. Kaya nga, susunod ng isang probinsya, pwedeng tatlo kayong magkakapatid, pareho kayong mayor, basta iba-iba kayong bayan. Oo. So, Correct. kaya talagang medyo na-alarm talaga tayo doon sa pumasang version ng House of Representatives. Kaya kung matatandaan ng mga kababayan natin, yung akbayan, nag-file tayo ng ating panukalang batas no, na dapat up to 4th degree, tapos dapat isa lang, dapat kasama yung succession. Pero sa dulo, nung nakita natin yung substitute bill, sabi natin, ako, we cannot be part of this substitute bill. Kaya nag-withdraw yung akbayan reform block dito sa substitute bill na ito. Opo, pero kung pwede pa bang habulin? Pwede pang magkaroon ng amyenda? Kasi parang numbers game, partner ang dulo nun, magbobotohan Magbobotohan. Oo, pag hindi nila gusto ang panukala mo, i-divide yung house, talo ka rin. Talo ka nga, no? So, parang ang tanong, it kind of makes you wonder, na, para ano? Yung pinasa na yan, ganun din, sumatotal, ang kinalabasan. Ang naiwasan mo lang, sabi nga ni Alvin, yung magkakapatid. Yung sa Senado, O halimbawa. sa Senado, yun. So parang super malabnaw. Sa tagal ng panahon na hinintay natin na magkaroon ng ganyang klaseng batas, parang wala. Kaya nga sabi ng marami, anticlimactic kasi matagal na natin itong advocacy. Tama si Ms. Doris, no? Ilang dekada na nating panawagan na kailangan na talaga ng enabling law pagdating doon sa prohibition on political dynasty. Binalikan nga namin yung mga deliberations during the CONCOM at malinaw doon, they were speaking of concentration of political power. Pagka ganito yung latag, ibig sabihin kung pwedeng magkakapatid, pare-parehong mayor o kaya naman ay buong pamilya, iba't ibang level, nandun pa rin sila, andun pa rin yung concentration of power sa iisang pamilya. Kaya talagang nababother tayo ng husto dito sa pumasang version ng House of Representatives. Pero all is not lost, no? Meron pa namang proseso sa Senado, magkakaroon pa ng BICAM. I understand yung sa Senate, parang ang lalabas ay sa bawat pamilya pwede ang dalawa, no? Isang national at isang local. Pero may cap na yon doon sa dalawa so far. Ito yung kanilang committee report. So sana pa nakita sa BICAM, medyo mas
maging matindi, malapot yung restrictions. Nang sa ganun, maiwasan talaga itong concentration of political power. Kasi parang may kabalintunaan, ang pangalan ng panukala, Anti-Political Dynasty Bill Bigornia, pero hindi naman niya masusupil ng todo-todo ang political dynasty. Kumbaga nandun pa rin. So para Yun kaya na pa nga nagkaroon ka ng eh. anti-political dynasty law? Hindi ho ba, Kong? Kaya nga sa dulo, sabi natin, hindi ito prohibition, parang enabling ito ng political dynasty kasi hindi ito yung consistent sa sinasabi ng Korte Suprema. So tingin ko mahaba pa yung lalakbay nito in terms of yung pag-reconcile with the Senate version. Tapos eventually, baka nga makarating pa ito ng Korte Suprema at tanongin yung Korte Suprema, ito ba talaga ang ibig sabihin ng prohibition? Tama. So anong gusto mo sanang mangyari, Kong? Ano ba ideally ang dapat mangyari in as far as a Bayan Party List is concerned? Ano ang dapat na mahigpit na panuntunan dapat natin for anti-political dynasty? When we speak of prohibition, Alvin, ang sabi natin doon sa ating panukalang batas na final, nasama din sa deliberation ng committee at ito din yung kinatigan na ilan nating mga law experts and even a constitutional framer, dapat up to the fourth degree of consanguinity and affinity. Tas dapat isa lang. Walang pagtatangi kung yan ba ay national o district 1 o district 2 o mayor o governor. Sa dulo, dapat sa bawat pamilya, isa lamang yung maaaring maupo sa bawat election cycle. Tapos dapat wala ding succession kasi yun yung iniiwasan natin. Yung sinanay ipapamana kay anak yung kanyang posisyon na para bang piraso ng lupa o kotse. So why is it difficult to push? Oh. Hindi ba ang proponent po ng nangingibabaw na panukala ngayon ay si Speaker Correct. Boji D, who is by the way also a member of a big political dynasty in For the the longest north time. for the longest time. Ano po? Pati ang kasama niya ay ang anak ng presidente Oo. na galing din sa isang political Correct. dynasty din per se. So, yun ba ang paliwanag kung bakit napakahirap i-push ng ganyang kahigpit yung gusto ninyong mangyari na hanggang fourth degree? Well, that could be one of the reasons. At siguro isa pang dahilan ay nasa isang kongreso tayo na higit kalahati ay bahagi ng political dynasty, whether sa district yan o sa party list. Kasi nakita natin, dumating na sa punto na hindi lamang sa distrito yung mga political dynasty, nakakarating na sila hanggang dito sa party list na dapat ay espasyo for the marginalized. Oo. Pag napasa ang gusto nilang mangyari, mawawala ba ang political dynasty sa Kamara? Sa inyo ata 80% Oo nga eh. ng miyembro ninyo galing sa political dynasty. Assuming na ang version nila ang maipapasa, bababa ang porsyento ng political dynasty sa inyo dyan o mawawala ba o hindi yan mawawala with the current state of the law o of the panukala? Pag itong House version ang pumasa, ang mangyayari sa House of Representatives status quo. Walang mangyayari, Oh, di walang pareho gagalaw lang. na baso, pareho pa Kaya rin. nga, pareho lang. O, Hindi di pa- gagalaw ang baso, partner, Para sabi ni Kong. bakit pa tayo gagawa ng batas kung hindi Yan naman nga. pala magbabago ang status quo, Yan na Congressman nga. Percy? Alam mo, yung ilang taon hinintay, tapos Oo. ganyan lang din pala. Oo. So, Pero Kamara pa lang ito. oo nga. Oo, May pero, Senado pa tayo, may chance pa O, di lalo pa nga matagal ang paghihintay natin. Oo nga. O, di ba? Pero ibig sabihin, may chance pang mabago. Hindi yan yung Yan na. as is. Oo. Oo. Kaya lang, mukhang hinahabol din yan kung Percy for the SONA, no? Tingin ko mukhang hinahabol for the SONA para may ma-report ang Pangulo. Pero sa dulo, tulad nga nung sabi ko kanina, kung status quo rin lang at kung enabling lindan yung batas, ibig sabihin, para kinukonsinti lang yung political dynasty, this is not something that is worth reporting for the SONA. So what can ordinary people do? Kung ikaw nga mismo, ikaw, congressman ka na nga dyan eh. Wala ka pang nagawa. Paano pa yung taong bayan? May magagawa ba ang taong bayan kung ayaw nila ng ganyang klaseng versyon ng anti-dynasty bill? Meron pa naman po tayong konti pang espasyo para baguhin, para i-reforma itong current version pagdating dun sa BICAM. So let's make our representatives in Congress at sa Senado na hindi natin gusto yung current version na meron sa House of Representatives. Nang sa ganun, kahit pa paano sa dulo pwedeng manaig yung Senate version na up to the second degree of consanguinity at dalawa lang, isang local at isang national. Ako tingin ko that's a healthy compromise, yung Senate version. Kahit na medyo malayo pa rin yan doon sa gusto natin na Tama. version. Pero Pero yung kung- current version, pag in-apply mo sa Senado,
Maraming tatamaan kasi maraming magkakapatid doon. Kapatid. No? Yes. Oo, kapag itong version naman ng House in-apply sa Senado, tatamaan ng marami doon. Ibig sabihin, hindi na pwede yung primetime bida na kampihan ng mga magkakapatid, no? Para magkaroon ng leadership change, para magkaroon ng kaguluhan, para makatakas yung isang pugante. Pero kung siyempre ang panlaban na naman nila, ay bakit ninyo pipigilan kung ito ay ang clamor ng mga tao? Ay gusto nila kami ang tumakbo, kami ang mamuno sa kanila. Napakalinaw nung sinabi ng Constitution, Doris, no? Kasi nga sabi, dapat walang concentration of political power kasi pag may concentration of political power, limited yung options ng taong bayan. Ibig sabihin, kung ikaw ay isang reform-oriented candidate at lalaban ka sa isang pamilya na 3 dekada na nandyan sa poder, ano yung chances mo para manalo? Entrenched na sila sa political power. Tapos pangalawa, syempre, yung mga kababayan din kasi natin, kailangan bigyan ng real options. At para naman magkaroon ng real options, kailangan mo i-open up yung political space. So, hindi totoo na sa dulo taong bayan ang mag-decision. Yes, that may be true on a ideal level, pero sa totoo lamang, ang nangyayari ay limited yung options ng mga kababayan natin dahil nga sa patronage politics. Okay. Thank you. Maraming salamat. Sabi ni Tor Atutubo, yung viewer natin, listener natin, Congressman, regards daw. Sabi niya, wow, si Mother Percy. Please keep regards to Mother Percy. Thank you. Maraming salamat, Kong. Mabuhay ka. Maraming salamat. Mabuhay po. Galawin ng baso. Thank you. Salamat po. Maraming Ingat salamat si kayo. Representative Percival Percy Sendanya ng Akbayan Party List at House Deputy May